na gusto niyong pauwiin si Zaldico. Oh, yan ah. Bakit wala pa tayo naririnig naggalaw para kanselahin ang passport nito? Oh, That's tama. number one. Diba? Bakit wala pa pong gumagalaw? Ano pang hinihintay natin? Tama. At may mga sinasabi po na naghahatid ng bilyong-bilyong cash. Saan? Wala bang paraan para mag-apply ng search warrant sa mga lugar na ito na magkaalaman? May mga vault ba dyan sa loob na yan? Nandito Paris. ako ngayon para isuwalat sa inyo Naku. tungkol kay Congressman Zaldico. Nako. It was year 2022 nung una ko siya makilala through si Jerome Lee. Highly respected ko siya kasi ang alam ko mayor siya ng Bicol. Pero hindi ko alam na ganyan pala ang naging trabaho niya sa atin sa Pilipinas. Naging sakib siya sa Kaban ng Bayan. Nako. Nandito silang buong pamilya at kinuha nila ang Bulgari Hotel dito malapit sa St. George. Ngunit sa nabalitaan natin ngayon, nakakalungkot po dahil hindi natin siya masamahan, hindi natin nakikita kung ano na pong nangyayari sa kanya doon. Dasal po ang kailangan ngayon at ang kanyang doktor nga po ay sinubukan rin pong makabisita. Yung doktor niya po for the past 23 years. Yes. Magandang morning sa atin lahat. Happy Sunday everyone. At nandito naman si Kuya Gus nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Matapos ang ebidensya. Matapos ang mga ebidensya, Ted nagalit. Lacson at Soto protektado ng mga kongresista. Naku po, ito na yung sinasabi natin. Ito na. Dito na ho papasok yung pag-iisip ng mga tao na itong mga senador na pumuputik sa mga congressman, baka kaisa sila. Di umano. Mahirap kasi. Alam na, booking na. May nagsasalita na, bakit ayaw nyo ipatawag? Bakit pinoprotektahan nyo? Magkano? Mali-maleta ba? Huling-huli kayo sa bibig. Oo, yung ebidensya, andyan na, nakalatag na. At saka bakit nakatutok sila sa Diskaya? Dapat nakatutok kayo doon sa sinasabi ng Diskaya. Kasi hindi naman lulutang ang pangalan yan kung hindi dahil sa Diskaya, di ba? Pasok na natin to at Senator Bongo may panawagan ho patungkol kay Tatay Digong. Kaya maya-maya sa dulo ng ating video, panoorin nyo kung ano yung panawagan niya. Kailangan niyo ho ng tulong nyo, pagdarasal, dahil meron siyang babanggitin na talagang hindi rin natin nalalaman. Kaya pasok na natin to. Hanggat hindi ninyo napapatawag sina Zaldico, maniniwala ang mga tao na puro lamang papogi ang ginagawa nyo sa Senado. Tama. Ito ang naging reaksyon ng taong bayan sa deretsahang babala ng TV and radio personality na si Ted Filon matapos ang tila mabagal na proseso na ginagawa ng Senate Blue Ribbon Committee sa pangunguna ni Tito Soto at ng chairman nito na si Senator Ping Lacson na tila nanindigang hindi ipapatawag sa nasabing Senate hearing sina Zaldico at Martin Romualdez. Diba? Nanindigan, hindi ipatatawag ang dalawang nabanggit. Problema yan, boss, amo, manager. Kasi sila yung yung target dito nung unang Blue Ribbon chairperson at chairman. Gusto mahuli yung pinakamalaking isda. Pero nung bigla kayo umupo, nag-iban landas ng usapin, sabi ni Aling Ledesma. Parang ang lumalabas, gusto nyo lang panagutin yung mga maliliit. Habag kang masyadong halata. Ito ang balitang pinanggigilan ng veteranong mamahayag ng tila paulit-ulit na lamang sa bintangan at tila kahit nasa harap na raw ang ebidensya, hindi pa raw maniwala sina Soto at Lacson na may damay ng mga kongresista. Babala pa ng maraming netizen,
Kapag raw hindi pa rin pinatawag sa nasabing investigasyon ang lumalabas na mastermind sa pagnanakaw sa taong bayan, tila magagalit na ang maraming Pilipino Totoo at yan. pare-pareha silang mapapatalsik sa pwesto. So, yan. Ayon sa public post ng isang netizen online, hanggang si Kuratong Balileng at si Iskul Buko lang nagmamando sa investigasyon ng Senado, hindi magbabayad sa kasalanan si Martin at Zaldi. Tandaan nyo yung mga tarantado na yan. Saan ka ba naman nakakita na nasa harap na nila ang mga ebidensya? Dinededma pa rin nila. Oh. May mga tao ng kumanta at sinabing totoong nagdi-deliver sila ng pera sa mansyon ni Zaldico at Martin Romualdez, hindi pa rin nila kinakasuhan ni patawag man lang. Oh. Lalo na yung si Lacson, sobrang obvious kung paano maging bias. Napansin nyo rin ba na sa tuwing magsasalita si Senator Marcoleta, pinuputol niya at sinususpend ang hearing? Kundi ba naman tarantado? Napansin natin yun. At lagi siyang namumula pag si Senador Marcoleta ang nagsasalita. Oo. Gigil na gigil siya eh. At pag hindi niya gusto yung sinasabi ni Senador Marcoleta, pinapatayan. Ganun sila. Kabastos. Oo. Ba? Nagulat na lang tayo. Bakit nakaupo to? Nanalo ba to? Ha? Nanalo ba yun? Sana ituloy-tuloy nila, Senator na tawag ko kasi yung pusa-puso ko sila yung mga nanalo eh. Senator Jimmy Bondoc at Senator Lambino, sana ituloy lang nila yung pagpapile ng motion na yung bilangan. Wala na sa eksena si Georgie Georgie, wait ka lang. Sabi na Aling Ledesma, wait, there's more. Si Georgie lahat. Ito nyo nga yung pangit sa District 5. District 5 ba yun? Oo, yung labas dila. Di ba? Hindi naman nanalo, talo yun. Pero siya ngayon nakaupo. Pero wait, wag ka. Tahimik yung mga bakulaw. Magmula doon sa Lucena, Batangas, Antipolo, Zambales, Pampanga, tahimik sila. Baka madamay sila sa iskandalo no? Ngayon nyo pagtanggol yung boss nyo. Kasi noong una, todo pagtanggol nyo sa boss nyo at todo biran nyo kay BP Sara. Ngayon kayo magsalita. Sabihin nyo sa taong bayan lahat ng mga ginawa ni BP Sara na napatunayan ng COA na wala namang kadurubuhang ginawa. Ngayon nyo pagtanggol yung boss nyo na walang kurakot, walang mali-maleta. Subukan nyo lang. No ba siya? May itinatago? Kaya tama lang ang ginawa ni Failon na manawagan siya sa publiko na umalma dapat ang tao na kapag hindi pa ipinatawag si Zaldico at Martin Romualdez na itinuturong may pakana sa lahat ng nakawan sa gobyerno, magbalagbaga na tayo. Nagsasayang kayo ng pera sa hearing na yan. Mga duwag naman kayo sa mga buhaya. Walang kwenta talaga si Lacson at Soto. Bakit di pa kayo kunin ng mga demonyo? Total, pare-parehas naman kayo. Unquote. Narito at panoorin ng full video kung saan matapos ang matitinding revelasyon at ebidensyang laban sa mga magnanakaw sa pamahalaan. Ted Filon, umalma na sa mga mambabatas. Kung totoo raw na dapat may managot at may gustong mapanagot ang mga nag-iimbestigang senador, bakit hindi ba raw pinakakansela maging ang passport ni Zaldico? Tito Soto at Panfilo Lacson, sapol sa naging pahayag ni Ted Filon. Ito may pasok ko lang. Meron hong balita ngayon na bumili. Kaya pala pumunta raw ng ibang bansa o doon sa nababanggit na bansa, itong si Ko, bumili daw ho ng bahay. Wow! Talaga ba? Maya-maya abangan natin yan. Tuloy muna natin to. Narito panoorin ng full video. Kung totoo na gusto nyong pauwiin si Zaldico, yan bakit wala pa tayo naririnig naggalaw para kanselahin ang passport nito? That's Tama. number one. Di ba? Bakit wala pa pong gumagalaw? Ano pang hinihintay natin? At may Tama. mga sinasabi po na naghahatid ng bilyong-bilyong cash. Saan? Wala bang paraan para mag-apply ng search warrant sa mga lugar na ito na magkaalaman? May mga vault ba dyan sa loob na yan? Kaya nga Hindi, kasi due process kasi, ewan ko na lang po sa ibang mga bansa, kapag ganito po pinag-uusapan,
Opo, agad-agad na pong inaalam doon sa loob ng bahay nila kung saan nila iniimbak ang pera nilang ninanakaw nila. Hindi po ba? Dito po sa atin, hindi. Due process pa rin. Sandali mga kapatid ha. Wait Kasi lang, ayaw sir. natin na ubusin tong ating... Wait lang. Kasi ang sabi nila, due process. Bakit yung ginawa kay Tatay Digong? Nasaan ang due process? Diba, sir? Yan din ang tanong natin doon sa mga bakulaw dyan eh. Lalong-lalo na yung mga leader dyan. Oo, yung mga committee leader dyan. Due process, sabi nyo. Wow! Hiyang-hiya kami sa inyo. Binigyan nyo ba ng due process sa matanda? Wala kayong binigay na ganun. Oras sa pamamagitan po nitong ating pong mga pananaw sa mga isyong ito. Pero one thing is sure kahapon. Eto. Ipasok natin, usaping due process. At usaping pumunta na ibang bansa. Bumili lang pala ng bahay. Saan mo nakuha ang chismis yan, Kuya Gus? Hindi ho chismis yan. Ito ho, sino magbabalita dito? Ba? Sino ay yung, yung bida sa pelikula rito? Eto siya. Para maintindihan nyo. Pasok. Hi, good afternoon everyone. Ako si Lisa Baluyot from Paris. Nandito Paris. ako ngayon para isawalat sa inyo tungkol kay Congressman Saldico. It was year 2022 nung una ko siya makilala through si Jerome Lee. Highly respected ko siya kasi ang alam ko mayor siya ng Bicol. Pero hindi ko alam na ganyan pala ang naging trabaho niya sa atin sa Pilipinas. Naging sakib siya sa Kaban ng Bayan. Nandito silang buong pamilya at kinuha nila ang Bulgari Hotel dito malapit sa St. George. Ako ang nag-service sa kanila nung pumunta sila ng Switzerland. Nag-hire sila ng 3 Mercedes-Benz with driver. It was the first time that Saldico na nagpunta rito. Una ko siyang nakilala. Late 2022, nung bumili siya ng bahay dito sa 31 Avenue Montan. Earlier part of... Matagal na palang bumili ng bahay. Ngayon lang siniwala dahil asar na rin ang ating kababayan. Sige lang ate, diretso mo. 2023, doon siya bumili ng isang Mercedes-Benz. Ang namamahala ng Mercedes-Benz niya pag wala siya, isang Filipino driver. And then, may naghatid ng bagahe nila, ng mga gamit nila from Rome to Paris. Doon nag-hire sila ng 20 Mercedes with driver. So pinuntahan ko sa Paris dahil nag-message nga sa akin yung ating puting asa na Miss Maharlika. Pag pumunta ka sa Paris, puntahan mo to. Okay, so pumasok ako dyan, tapos then eto. Tingnan natin. Papasok sana ako. So ayun, so supposedly papasok sana ako, kaso lang, mayroon palang susi. Ayan, actually napaka-simple lang naman na apartment to titignan mo. Pero nasa part nga siya ng shopping center ito sa Avenue Montaigne, number 31. May lumabas ngayon. Nakita nyo? How beautiful, 'di ba? Yung katotohanan. Tama. Si Maharlika lang ang mag-isang nagsalita noon. I talk about that Paris house nila. I talk about that Forbes Park ng mga bahay na binili ni Tambaluslos. Now may lumabas si ate. At nakikita ninyo, paano namang invento ito? Tapos sasabihin ng mga Jutang Ginemes na mga bangag supporters at Iminatics double agent. Huwag kayo maniwala kay Maharlika. Kasi fake news yan. Paano magpe-fake news to? Paano magpe-fake news si Maharlika? Nagko-corroborate lahat. Kumbaga yung mga pinagsasabi ko nung ako pa lang, may mga lumabas na testigo. Right? May lumabas na testigo. Panibago ito. Hindi ko siya, actually, mag-reach out ako sa kanya kasi baka pwede siya mag-sworn statement. Pagdagdag sa kaso, depensa namin kay Zaldico. Pero enough na actually overwhelming ang aking depensa kay Zaldico now. Hindi sila sumagot, hindi nila dininay. Ang sinabi lang ni Zaldico, Singit. Ayaw niya talagang sumagot sa confidential file. Niratol niya yung pera. Kapal naman ka ng putak. Kapal lang po. Muntik na ako madamay. Sorry pulang sinabi ko. Kapal lang mukha na itong lalaki na to. Binabaligtad nyo si BP Sara. Kayo pala. Sa bagay, bawi-bawi lang daw yan eh. Pag na ang taas. Kaso ang problema, baka hindi ka raw mapunta doon sa taas.
Oo, sabi ni Aling Ledesma, nanaginip si Aling Ledesma, ito daw yung mga durobo ng bayan, yung sabik, sakim, sa kaba ng bayan, nanaginip siya, pupunta daw yan sa ilalim ng lupa, doon sa nagliliyab, naglalagablab na apoy. At hindi na raw makakaalis. Doon na raw sila habang, wala raw wala raw, kita niyo ba ang galing nito pag nanaginip si Aling Ledesma eh. Aling Ledesma, sana managinip ka ulit, no? Para makita natin kung sino-sino yung nandoon sa ilalim ng lupa. Ito, sobrang galit ng tao dito sa mga magnanakaw. Ito mga taga-Pombong Bulacan, taga-Hagunoy Bulacan, hanggang dito sa Malolos, damay-damay na ho. Protesta. Sino ba naman hindi magpoprotesta? Isipin niyo mga kasama, ilang taon ang meron sa ilang araw meron sa isang taon, pero ang lugar na ito ay hindi humuhupa ang tubig. Siguro pag summer lang, nakakatikim sila ng ginhawa. Pero pag simula na ng tag-ulan, tag-bagyo, naku po, Karudi. Domingo! Traidor sa Bulakenyo! Dani Domingo! Dani Domingo! Traidor sa ngayon ay... Naku, Dani Domingo. Bakit? Matagal ng panahon yan Oo, Dani Domingo. Ba. Mayor yan, di ba? Mayroong isa pang mayor dyan, yung dati. Si Ka-Bomeng. Ang apelyido rin yun, Cosmar. Naku. Mabanggit lang matagal ng issue kasi yung pagbaha. Dapat punta kayo doon sa para maliwanagan sila. Doon sa Congress. At ito isabihin nyo na kayo ay binabaha at yung mga kontratista na dapat iharap sa inyo, panagutin na ng mas maaga. Kasi kawawa hindi ubus-ubus ang pera. Yung project hinahanap, walang mapakita, pero fully paid na Inamin na, di ba, ng mga kontratista? Ghost project. Kaya nagkabaha-baha. Kumalaban! Ang bayan! Dani Domingo! Traidor sa Bulakenyo! Dani Domingo? Kung sino ang galit sa kulong! Mayor ata ito? Mayor ba? Ngayon ay lumalaban! Villanueva, kasama ikulong daw. Pangsuka na ang kami sa korupsyon. Halos buong ilang bayan to? Bayan ng Hagunoy, bayan ng Pambong, bayan ng Malolos. 3 bayan. 3 bayan to. Magkawing negosyo! Sibak! Subakin si Joel! Naku, yan. Kita nyo, may mga lumalabas na sa Paumbong. Napakarami niyan. Paumbong, Hagunoy, Malolos, lumalabas na. Kasi talaga namang hindi makatarungan pag dito bumaha. Hanggang Bewang, yung mga palaisdaan dito, lubog, hindi mo makikita yung mamumuhunan ka ng binhi. Papalakihin mo, tapos mangyayari, wait lang. Mamumuhunan ka para kumita ka kahit papano. Pag sinumpong ang bagyo at nag-uulan, wala na. Walang mangyayari doon sa pinuhunan mo. Sigurado limas lahat. Punta tayo dito sa sa Dahig. PRRD na aresto dahil sa kooperasyon ng gobyerno sa ICC. Tama. Ngayon, pwede nyo bang sabihin, makipag-cooperate naman kayo para pauwi si Tatay Digong sa Pilipinas? Pwede nyo bang i-request yun? Bungit-ngit. Yung matanda,
ay nagkadulas-dulas na sa katandaan sa ICC, wala siyang kasama roon, walang tumutulong. Sabi ni Aling Ledesma, sana hindi mo rin daw sapitin yan na sinasapit ni Tatay Digong. Bawi-bawi lang naman daw yan. Hindi mo na lang inisip yung tulong ng matanda na pailibing yung iyong tatay. Wala kayong ganun. Wala kayong ganun. Ang inisip nyo, pag nakabalik kayo sa pwesto, maghiganti. At kunin ang kaba ng bayan. Halata no? Wag kang masyadong halata. Pasok. Kung walang cooperation ng Philippine government, yung mahirapan ang ICC to gather evidence, maggawa ng mga ebidensya. Mahirapan ng ICC to enforce warrant of arrest or any other warrant. Like for example, yung nangyari kay President Duterte, yung warrant of arrest ng ICC laban sa kanya, hindi yun enforceable sa Pilipinas. Naging enforceable lang yan kasi pinayagan ng Philippine government. Tama. I repeat, like the case of the former President Digong Duterte, nangyari yung pag-aresto hindi dahil sa ICC. Nangyari ang pag-aresto kasi may cooperation ng Philippine government. Yung crimes against aggression, you're using armed forces ng ibang bansa na sakupin ng ibang bansa. You're using armed forces that will violate the sovereignty or the integrity of another country. Yun ang tinatawag na crimes against aggression. With respect to President Duterte, ang kaso niya na involved is crimes against humanity. So, yun yan. So, I don't know kung bakit naging crimes against humanity. Basta, yun ang kaso niya na pending ngayon sa ICC or the International Criminal Court. Kailan po magkakaroon ng jurisdiction ang ICC sa isang tao? Yung tinatawag na, may tinatawag tayo ngayon, Carlo, na principle of complementarity. Ito yung issue ngayon na bakit na na-aresto si President Duterte and doon na may mga pending pa ang prosecution niya doon sa ICC. Yung tinatawag na principle of complementarity. Ibig sabihin doon, the ICC can only acquire jurisdiction if the domestic courts and the prosecution body are not working. Ibig sabihin, the ICC only can acquire jurisdiction pag walang korte ang Pilipinas na working, which may working naman, walang DOJ na functioning. Yun. Ibig sabihin, the ICC can only acquire jurisdiction pag walang working courts, walang working or functioning Department of Justice. Ibig sabihin, pag normally itong mga bansa na to, yung mga corrupt na country na walang functioning talaga na government, doon ang ICC papasok. Ang purpose nila is kasi may mga krimen na involves national concern. But I don't think so with respect to the Philippines kasi we have a working Supreme Court, we have a working Department of Justice. That's why big question mark bakit may jurisdiction ang ICC kay President Duterte on the ground na we have a working Supreme Court, we have a working Court of Appeals, RTC, MTC, we have also a working Department of Justice and Office of the Ombudsman, we have a working judiciary sa Pilipinas. Ibig sabihin, ang ICC can only acquire jurisdiction pag yung bansa na yan walang working or functioning judiciary under the principle of complementarity. Pero clarify ko lang po, Attorney Mark, yung pagdating sa, of course, jurisdiction, magkakaroon na siya pag walang working na judiciary system sa isang bansa. So automatic na rin po ba yan na kahit hindi member ng ICC ay masasakop ng jurisdiction? Hindi. You should be a member of the ICC para at least the ICC has jurisdiction. So dalawa ang requirement ng ICC can acquire jurisdiction. Number one, the ICC the country must be a member of the ICC. Dapat. And second, kailangan walang working courts, walang functioning Department of Justice so that the ICC can acquire jurisdiction or can intervene under the principle of complementarity. By the way, Carlo, itong topic natin ngayon, in law school, ito yung tinatawag na public international law.
This is an international law topic wherein we talk about treaties, we talk about ratification ng mga treaties, executive agreements or international agreements, yung mga Rome Statute, yung United Nations, ano ba yung role ng isang bansa sa kapwa niya bansa. Kasi we are an international family. We say international family, hindi lang Pilipinas ang bansa sa buong mundo. Kailangan tayo makipaghalubilo sa ibang bansa. Tama. Not only about politics, but also about trade. For example, may negosyo tayo. May mga produkto tayo sa Pilipinas na sobra-sobra naman. Kailangan natin ibenta sa ibang bansa. Yan. We need international law. Sometimes, ang international law, we're not only talking here of politics na relationship ng country to another country, but also business, country to another country. Like for example, yung mga extradition treaty. May kaso, may demanda from one country to another country. From one country to another country, may mga demanda. Yan. It also involves state relationships. So that is international law. Yan na, may natutunan tayo. Kaya yung kaso ni Tatay Digong, naniniwala ang nakararami. Kahit ako naman naniniwala ako na yun ay ginawa ng mga Dorobo dahil, gusto nilang, tawag doon, pahinain ang loob ni Bibi Sara. Hindi mahihina ang loob ni Bibi Sara, lalong tumatapang. Kaya nga, pagbuka ng pakpak ng agila, dadagitin kayo isa-isa niyan, maniwala kayo. Ito na yung sinasabi natin na dasal ang hinihingi ni Senator Bongo, panalangin. Ikaw na, Senador, bahala magpaliwanag sa ating kababayan. Minamahal kong kababayang Pilipino, pagpatuloy po natin ipagdasal ang kalusugan ni Tatay Digong, ang kanyang kaligtasan at ang kanyang kalayaan. Ang hirap po ng kanyang sitwasyon ngayon, hindi natin siya nakikita, hindi natin siya masasamahan, magpa-doktor. Totoo naman po yung mga nakaraang taon dahil na rin po sa kanyang edad ay minsan nadudulas po siya sa CR o sa banyo at marami pong pagkakataon na dinadala namin siya noon sa ospital para magpa-X-ray or magpa-MRI. Ngunit sa nabalitaan natin ngayon, nakakalungkot po dahil hindi natin siya masamahan, hindi natin nakikita kung ano na pong nangyayari sa kanya doon. Dasal po ang kailangan ngayon at ang kanyang doktor nga po ay sinubukan rin pong makabisita. Yung doktor niya po for the past 23 years, sinubukan pong bumisita rin po sa kanya doon sa The Hague, Netherlands. Ngunit hindi po pinalad na makapasok. At nakakalungkot po isipin kung ano na ho ang sitwasyon niya ngayon. Kung totoo po yung balita na siya po'y naging unconscious, natagpo ang unconscious at dinala po sa hospital para makapag-laboratory test. Sana po'y gumaling po si Tatay Digong. Ipagdasal po natin ang kanyang pagaling sa lalong madaling panahon. Kung nandirito lang sana siya sa Pilipinas, masasamahan ko siyang magpa-hospital. Masasamahan ko po siya magpa-check up kahit anong oras po, gaya ng ginagawa ko for the past 26 years. Ako po'y nalulungkot at nababahala sa sitwasyon niya ngayon na mag-isa po at matanda na po si Tatay Digong. Marami na po siyang karamdaman sa kanyang edad na 80 anyos. Napakahirap po ng sitwasyon ni Tatay Digong. Bilang 80 years old po, marami na po siyang sakit at sanay po siya na inaabot yung mga medisina, sinasamahan sa ng kanyang personal nurse or caregiver dito noon sa Pilipinas. Ngunit ngayon ay hindi po na pagbibigyan na meron siyang caregiver. Napakahalaga po na merong nakatutok po sa kanya, tumingin po sa kanya, para maiwasan pong madisgrasya o madulas po. Dahil hirap na rin po siyang maglakad.
At sana po'y bigyan po ito ng konsiderasyon ang kanyang sitwasyon doon. Importante po para sa ating lahat na siya po'y magiging ligtas. Ang kanyang kalusugan, ang kanyang kaligtasan po, ang kanyang kalayaan ay napakahalaga po para sa ating mga kababayang Pilipino. Dasal po ang kailangan sa ngayon, mga kababayan ko. Huwag po tayong tumigil na magdasal at ipaglaban po si Tatay Digong. Napakasakit po isipin na sa kanyang edad po ay mag-isa po siya doon. Sana po ay makauwi na po siya rito sa ating bayan. At dito na po siya tumanda. Yun naman po ang gusto niya sa buhay. Makauwi lang po sa Pilipinas, makauwi po sa Davao. Tanda na po si Tatay Digong. Harmless na po yun. Mas nakakatakot po kung meron pong mangyari sa kanya sa ibang bansa. Mga kababayan ko, tulungan po tayo. Huwag po nating pabayaan si Tatay Digong. Ipagdasal po natin siya. Paglaban po natin si Tatay Digong. Ako po ay paulit-ulit na nakikiusap sa ating mga kababayan. So ito yung mga bagay-bagay na dapat iniisip ni Bungit-ngit. Dahil matanda na si Tatay Digong at kailangan niya ng mga assistance. Minsan nga, hirap na makalakad, hirap na pumunta ng CR. Hindi na iisip ng taong sakim. Ang nasa isip lang niya, makaganti. Yung plano nila ay masakatuparan. Pero hindi ho magwawagi ang kadiliman sa taas. Yung mga masasamang utak, masasamang gawain, masasamang loob, ay pag kumilos ang nasa itaas, kita nyo nga, fact check. Dahil sa pandudurobo, lumabas ang katotohanan. Nagkabaha-baha dito. Yun pala, meron palang mga malalaking magnanakaw o big fish, ika nga. O kaya kung umabot ka sa video natin ito, like and share. Bye-bye. Ingat.